Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste! ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! May nagbago. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya! May glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hindi
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. That almost 1 in every 5 priests is undergoing a mental difficulty or emotional burden. Arnold, tao din kami. At isang bagay na maari din namin talagang maranasan is yung nararanasan ng isang tao. Sa kasalukuyan, ang simbahan ay nasa direksyon na ng tinatawag na new evangelization. Actually, kapag pinag-uusapan yung separation of the church and the state, dapat mas unawain natin na hindi nangingialam ang simbahan dahil gusto lang niyang makialam. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. Oras, alas 4:13 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita... Napadungaw daw sila sa bintana. Sabi, ha? Umulan ba? Ang init-init! Wala po, joke lang. Mindset ba? Mindset. Kasi nga naman, di ba? Dami na daw natitigang na kalupaan at ang mga balat-balat, very dry na daw. Hindi na makuha sa moisturizer. Pagka-init-init daw ng panahon. Kaya isipin na lang natin that it's raining in Manila. But it's, ano pa rin naman, thank God it's Friday. Imagine, parang kailan lang Lunes, di ba? Pupungas-pungas ka pa. May katamad-tamaran ka pa. Ngayon, tinatamad-tamad ka na naman kasi Biyernes na. Tapos pagtingin mo, pagtungan mo, sabi, raining in Manila, pero wala namang rain. Okay lang. Binabagyo naman daw tayo ng biyaya pa rin. It's not raining in Manila. It's not. Pero mindset nga, mindset. Mindset lang Oo. Dapat ngayong merong, ano ba yung... rain dance. Kasi Rain kung may dance, sun dance dapat tayo na rain tinatawag dance. kapag Oo. gusto nating ulan, ano naman, di ba? That rain dance, the sun dance. Ayan. Baka pwede mag-rain dance yung mga taga-Cordillera. Yan. Di ba pwede yun? Kapag yung talagang tagtuyot na, drought na, may ganung ginagawa ritual din yung ritual yan. RH Break Time! Pinakalma lang natin sila habang umiinit-init talaga yung kanilang mga bunbunan. Habang sila inasa tirikan ng araw, kayo po ay nakatutok pa rin sa ating palatuntunang DZRH sa ating programang Break Time. Makakasama niyo po ngayong hapon na ito. Ako po si Thea Pecho Corpuz. Nabanggit mo na yung una? Ikaw pa lang po. Intro mo pa lang yung sarili mo. Ha? Kaya mo mapakilala? Popular yan eh. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Kasi nahabol ko yung mga presyuhan ngayon eh. Ito na nga. Magandang balita, magandang bungad sa ating mga kababayan dahil ang oil price rollback asahan na po sa Martes dahil meron po tayong posibleng 10 pisong tapya sa diesel at sa gasolina ay posibleng piso taas or hindi gagalaw. Walang paggalaw, tataas ng hanggang piso o tapyas piso. Yan ang latest ngayon. Pakiramdaman natin yan hanggang mamaya-maya. Daan-daan public school teachers nagkilos protesta sa Mendiola. Iginit daw po ang 15,000 across the board wage hike.
Dating kongresistang si Zaldico hindi inaresto, kundi restrained liberty lamang sa Czech Republic ayon sa Department of Justice. Paglilitis naman ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itinakda mula October 2026 hanggang February 2027. Pangulong BBM palipad sa Mayo para sa 4-day state visit sa Japan. Kasado makipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanai Takaichi. Militanteng grupo sumugod sa Campo Aguinaldo, mariing kinundina ang tinawag nilang Negros Massacre. Misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor kinasuhan matapos ang raid sa isang disco bar. 54 na kababaihan nasagi. Online seller naharap naman sa patong-patong na kaso ng manghipo ng babae Nako! At manakit pa raw ng pulis. Bakit naman ganyan? Sasakyan ng Quezon City Police bumangga sa pader sa Quezon City. 4 na pulis at 6 na iba pa sugatan. Kalidad ng hangin sa Metro Manila delikado pa rin sa tinatawag nilang nitrogen dioxide concentration dahil po sa sunog dyan sa Navotas landfill. RH Break Time! Yan ang ating mga headlines. Narito ng detalye ng ating mga nagbabagang balita. Asahan nga ang ikatlong rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Base sa trading, sa nakalipas na 4 na araw, inaasahang mababawasan ng 8 pesos hanggang 10 piso kada litro ang presyo ng diesel. Samantala sa gasolina, nakikitang magkakaroon ng posibleng pagtaas ng piso kada litro o wala namang paggalaw. May posibilidad na magbago pa ito depende sa magiging resulta ng trading ngayong araw ng Biyernes. Iaanunsyo naman ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na presyo ng mga produktong petrolyo sa Lunes at ipatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala naman, pinagpulungan po ng Department of Energy at ng Ambassador ng Argentina ang pagpapalakas ng energy sector sa gitna ng global oil crisis ngayon. Tinalakay po ni na Energy Secretary Sharon Garin at Ambassador Ricardo Luis Bocalandro ang energy development potential partnerships at pagpapatibay ng bilateral ties ng dalawang bansa. Isinusulong din naman ito international collaboration para masuportahan ang mas matatag at sustainable energy future ng Pilipinas. Tinakbo ng DOE na patuloy silang gumagaw ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng krisis sa ating mga kababayan. Sa iba pang balita, mahigit 500 pampublikong guro mula National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon at Region 1 ang nagmarcha mula sa tanggapan ng Department of Budget and Management o DBM sa San Miguel, Manila hanggang sa Menjola Bridge ngayong araw. Sa pangunguna ng Teachers Dignity Coalition, nanawagan sila ng agara aksyon ng Marcos Administration ukol sa 15,000 o 15,000 pesos across the board salary increase sa mga public school teachers. Ayon kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, abot kaya naman ng gobyerno ang aumento dahil mas mababa pa ang tinatayang 210 billion pesos na pondo para sa halos 1 milyong kawani ng Department of Education kumpara sa 346 billion pesos na nakalaan para sa flood control projects noong 2025. Gate pa ni Basas, kahit 5,000 piso hanggang 10,000 piso na dagdag sahod ay malaking tulong na sa mga guro na patuloy na nababaon sa utang dahil sa mababang kita at kakulangan sa benepisyo. Ayon sa kanilang grupo, ang kilos protesta ay simula pa lamang ng serye ng mga pagkilos hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo kung walang agarang aksyon mula sa pamahalaan. Samantala, pinayos naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga transport network companies ang kanya'y basurang listahan ng mga driver na beneficiaryo ng cash assistance hanggang sa Abril 27. Ang ibinigay na deadline ng kalihim ay kasunod ng mga report na kaguluhan sa mga payout sender dahil naman sa discrepancy sa listahan ng mga driver. Pinagalitan ni Secretary Gatchalian ng mga malalaking kumpanya ng TNVS sa kanilang coordination meeting kasama po ang LTFRB, DICT at kinatawan ng mga TNCs dahil naman sa mga social worker ang nasisi sa kanilang kapalpakan.
it's unfair for our social workers, our development workers na kami nabubulyawan sa labas. Samantalang, hindi naman kami ang gumawa ng listahan. Sanay kami, pupunta kami. Bigyan ng example. Alam mo, may isang LGU, nakita nyo na to, na tamaan ng disaster. Bago kami magpunta doon, yung LGU, gumawa na ng clean list. Sinuri na nila kung sino yung apektado, tsaka lang pupunta yung DSWD, mga social worker namin, para mag-payout. Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. And I use the word junk. Basura kasi yung sinabmit ng mga PNC. Sa record naman ng DSWD, 20% pa raw pong unclaimed na ayuda na katumbas ng 2.7 billion pesos mula sa 30 bilyong pisong pondo. Paliwanag po ng kalihim, ito ang dahilan kung bakit hindi may patupad ang distribusyon sa pamagitan daw po ng e-wallet. Dahil naman sa kailangan muna nilang alamin kung totoong tao o AI Oo nga naman. o gawa-gawa lang ha ang nasa basurang listahan. Ay, ayusin nyo naman mga TNCs ano ha. Sa iba pang balita, umabot na sa 77 ang naaresto ng Philippine National Police dahil sa iba't ibang krimeng may kinalaman sa produktong petrolyo. Mula nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency. Siyam dito ang naaresto dahil sa hoarding, isa sa profiteering at 21 naman sa iba pang kaso kung saan pinakamarami ang dahil sa paihi o oil pilferage. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 31 sa mga inaresto ay tinuluyang kasuhan ng otoridad. Samantala sa pinakahuling monitoring ay 287 na gasolinahan sa buong bansa ang sarado sa ngayon. Samantala naman, planong iapila ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ruling na International Criminal Court Pretrial Chamber 1. Kaugnay po ito na naging pagbasura sa kanilang petisyong ipawalang bisa ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Digong dahil sa issue naman ng jurisdiksyon. Ayon po kay Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, hihilingin pa nila ito sa pre-trial chamber gayong wala pa silang karapatang sa ngayon na maghain ng apila. Una po rito yung sinabi ng pre-trial chamber na may sapat na batayan para paniwala ang pinatakbo umano ni dating Pangulong Duterte ang isang state killing machine kung saan ang utos na neutralize sa mga kriminal ay nangangahulugang pagpatay. Kaugnay nga ng balitang yan, posibleng magsimula sa pagitan ng Oktubre ngayong taon at Pebrero sa susunod na taon ang trial proper ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Tina Conti, buwan pa ang bibilangin, ngunit kapag nagsimula na ang trial ay tuloy-tuloy na ito. Sa ilalim ng Rome Statute, ang akusado ay obligado na dumalo sa pagdinig pero pinapayagan naman ng ICC ang ilang flexibility kabilang ang virtual meeting o live stream. Malabo na raw humpayagan pa ng International Criminal Court ICC ang hirit naman interim release ng kampo ni dating Pangulong Duterte oras na magsimula na ang paglilitis. Ayon po sa Rome Statute, obligadong personal na humarap ang akusado sa mismong hearing. Sa panembo ng DCRH Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines IBP, sinabi niyang sinusuri ng ICC kung haharap pa ba si Duterte sa paglilitis sakaling pansamantala na itong palayain. Bukod dito ay sinasaalang-alang din umano ng ICC ang kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas sa desisyon kung papayagan ang interim release. Alam naman nila at sinusuri din nila yung sistema dito sa ating bansa at yung aktual na nangyayari at mga circumstances dito. So, malamang hindi rin. Kasi nga, halimbawa, sa ngayon, isang declared presidential candidate yung anak niya. Kung nanalo, di anong mangyayari sa pangako ng administrasyon. So, mga ito tinitigpang nila lahat. Pangalawa, alam din nila, public knowledge na dito sa Pilipinas, talagang talapat ang politikahan. Yan po mga kaibigan sa Attorney Domingo Cayosa. Samantala, inisyal na tagumpay ng mga biktima ng pang-aabuso ng nagdaang Duterte administration ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber
Confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity para masimulan na ang formal na paglilitis. Kaya apelan ng Makabayan Bloc na dapat matiyak na patas ang paglilitis, walang obstruction, political interference at pangganti laban sa mga pamilya ng mga biktima at witness, lalo't may kapangyarihan pa rin ang mga Duterte. Sabi ni Representatives Antonio Tinio, Rene Co at Sara Elago, mahalaga rin ang kooperasyon ng ating pamahalaan sa international justice mechanisms para sa proteksyon ng mga biktima at witnesses. Giit ng Makabayan, panahon na rin sa Marcos Jr. administration na maging kasapi muli ng ICC dahil kulang ang inihinging pananagutan kung di magbabalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Samantala naman, nilinaw ho ng Department of Justice na hindi teknikal na may tuturing na inaresto sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, restrained liberty ang tamang paglalarawan sa kalagayan ni Ko o umiiral na pag-igpit sa kanyang kalayaan kahit hindi formal na inaresto. Naliwanag po ni Martinez na may hambing ito sa isang pasaherong dumating sa paliparan ngunit hindi pinapasok ng immigration authorities. Una pong lumipad patungong Czech Republic si Justice Secretary Frederick Bida kasama naman ang iba pang opisyal upang makipag-ugnayan para sa posibleng pagpapauwi sa Pilipinas sa dating kongresista. Samantala, inakusahan ni Senator Amy Marcos ang International Criminal Court na hindi patas sa pagpapairal ng international justice. Kasunod ito ng pagtanggi nila sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ideklarang may jurisdiction sila sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Amy, maliliit at walang impluwensya mga bansa lamang ang kaya ng ICC, ngunit hindi kayang habulin ng mga mula sa mga bansang malalaki at maimpluwensya gaya nila Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Giit din ng senador na bumaba ang pagtingin ng publiko sa mga institusyon at pinahihina ang pag-iral ng rule of law sa naging pagtrato ng administrasyon kay dating Pangulong Duterte dahil isinantabi manon nito ang proseso na ginagarantiyahan ng ating saligang batas dahil lamang sa politika. Nagpasaklolo naman sa Court of Appeal si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay na naging desisyon ng Pasig City RTC na nagkansela sa kanyang pasaporte at dineklara bilang pugante. Sa inihain na petition for certiorari, hiniling po ni Roque na pigilan ang implementasyon nito sa pamagitan ng temporary restraining order. Ayon po sa kanyang kampo, walang legal na basihan ang naging desisyon ng Pasig RTC at malinaw na muna ipaglabag ito sa karapatan ni Roque. Idinimpa ng dating opisyal na hindi raw po kinilala ng korte ang kanyang patuloy na asylum application sa Europa. Babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Militanteng grupo sumugod sa Campo Aguinaldo. Mariing kinundina ang tinawag nilang Negros Massacre. Misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor kinasuhan matapos ang raid sa isang disco bar. 54 na kababaihan nasagip. Anong business yun? Disco bar. Disco bar. Ano ba palang ganun? Merong yung 54 men or de edad yung 54? Siguro mga sexual exploitation daw. Saan yan? Interesado kang punta. Hindi. Diba? Online sell. Di ba interesado? Kasi nga, bakit nag-engage ang asawa at anak ng dating kongresista? Yun ang sasagutin nila. Diba? Sa ganyang klase ng, pagninegosyo. Online seller na haharap sa patong-patong na kaso ng manghipo ng babae at manakit pa ng pulis. Ano ba naman yan? Batang iinit ang ulo ko talaga kasi mainit nga naman ang panahon. Eto, hindi ko malaman. Bakit? Paano nangyari tong sasakyan ng Quezon City Police na bumangga sa pader sa Quezon City? O bakit naman bumangga? Kamusta yung mga pulis? Kamusta yung sakay? Sugatan. Ano ba yan? DUI ba sila? Bakit bumangga? Meron bang malalaman natin. Alamin natin na detalye ng lahat ng mga balitang yan sa ating pagbabalik. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa break time. Ang oras, 4:31 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng
Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan ito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Well, ang mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro, sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang parang kumbaga meron akong mga bagay na pwede kong gawin, pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Standby sa ating mga reports. Pangulong BBM hindi uugod-ugod. Ayon kay Executive Secretary Recto at Justice Panel, inspirado na tapusin ng impeachment proceedings resulta ng pinakahuling survey na 88% ng mga Pinoy na pabor sa Senate trial kay VP Sara Duterte. Sa mga oras na to, alas 4:40, naniniwala ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na pre-judge na siya ng ombudsman at nalabag na umano ang kanyang due process. Ayon sa abogado ni Romualdez, nabahiran na ang investigasyon dahil halata na umano ang pattern of prejudgment. Dagdag pa nito, tila nahatulan na rin ang dating speaker kahit wala pang formal complaint at preliminary investigation dahil sa mga public statement ni Ombudsman Remulla at ng kanyang mga opisyal. Una nang sinabi ng Ombudsman ngayong buwan na seryoso nilang ikinukonsidera ang paghain ng plunder case kay Romualdez. Pero giit ng mga abogado, hindi ito patas dahil tila naging maaga ang panghuhusga ng prosekusyon. Dagdag pa ng mga ito base sa Supreme Court doctrine sa tinatawag na appearance of impartiality, dapat mag-inhibit ang Ombudsman at ipaubaya ang investigasyon sa neutral at independent body. Samantala, meron tayong update mula sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay hindi raw uugod-ugod. Grabe naman yung uugod-ugod. Bagets pa si Sino mo nagsabi nun, ha? Di ba parang nakakabuhat pa nga ng 10 kilos of rice. Nakakatakbo-takbo pa. Yan po'y ayon mismo kay Executive Secretary Ralph Recto. Ating alamin detalye sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let.
Ray Mistea Bumanat, Executive Secretary Ralph Recto, sa mga naninira sa kalusugan sa Pangulong Bongbong Marcos. Sa aktibidad dito sa Batangas na dinaluhan ng Pangulo, ibinita ni Recto kung paanong magtrabaho si Pangulong Marcos mula umaga hanggang gabi. Ayon kay Recto, si PBBM ang nagsisilbing alarm clock niya sa umaga at kahit oras na ng pagtulog ay tumatawag o nagpapadala pa ng mga mensahe. Nakikita rin anya kung gaano ito kaabala sa araw-araw na mga gawain sa labas ng Malacanang. Sabi pa ni Recto, sa loob naman ng plasyo ay akyat panaog ang presidente dahil sa kabi-kabilang meetings at hindi mapakali ang tinawag itong master of multitasking. Binigyang diin ng Executive Secretary na kailanman ay hindi nalobat ang Pangulo gaya ng lantutay na pag-iisip ng iilang naninira sa kanya. Malinaw anya ang malakas na lideratong ipinakikita ng malusog na Pangulo na hindi naka-wheelchair, walang tungkod at hindi uugod-ugod. Pakinggan natin si E.S. Recto. Kung nasa palasyo, hindi naman mapakali ang master of multitasking. Kaliwat kanan ang mga pulong. He reads the fine print of reports and the impact of big projects writ large. Tingin ko nga, inuunan pa sa gabi ang mga ulat. Kaya hindi po yan ang diskarte ng isang lobat na leader. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Ralph Recto. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Left. Samantala, Justice Panel inspirado na tapusin ng impeachment proceedings resulta ng pinakahuling survey na 88% ng mga Pinoy ang pabor sa Senate trial kay VP Sara Duterte. Idatay mo balitang yan, RH12. Milky Ganan, Manang Milky. Tea Trey, naubos na umano ang pasensya ng publiko sa pagdedma at no-show ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Sa resulta ng pinahuling survey ng Tangere, 88% ng mga Pinoy ay gustong makitang humarap at sumagot sa Senate Impeachment Court si VP Sara. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, hindi pwedeng deadmahin ang resulta ng survey. Anya, kung 9 out of 10 Filipinos ay gusto ng formal trial, ang demanda hindi na nanggagaling mula sa mga kritiko kundi sa publiko na gustong sagutin sa pamagitan ng proper forum. Sa Tangere survey, 88% ng respondents ay naniniwala na dapat nang sagutin ng Vice Presidente ang mga alegasyon sa pamagitan ng formal Senate proceedings dahil dito umano niya maipagtatanggol ang kanyang panig. Aminado si Ortega na mas mabigat ngayon ang hamon sa kanila sa House Justice Panel habang mapalapit na ang finale ng hearing dahil hindi lamang sila ngayon ang may kinig sa reklamo. Ang nasa harap nila ngayon ang sigaw ng taong bayan na gusto nang marinig ang panig ng Vice Presidente at kung may totoong maipipresentang depensa para patunayan na walang katotohanan lahat ng mga alegasyon sa kanya sa mga questionableng paggamit umano ng confidential funds at bilyong pisong unexplained wealth. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Mula sa Kamara, dumako naman po tayo sa Senado. Hustisya, mananaig pa rin daw po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon po yan kay Senador Bongo. Ating alamin detalye sa report ni RH28. Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, tiwala pa rin si Senador Christopher Bongo na makakamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang katarungan sa kasong kinakarap nito sa International Criminal Court o ICC. Aminado ito na isang malungkot na balitang nakarating sa kanila matapos mag-desisyon ng ICC na may jurisdiction sila sa kaso ng dating Pangulo. Sa kanyang Facebook post, patuloy itong nananawagan ng dasal para sa dating Pangulo sa anumang hamon na kanyang kakaharapin, lalo na sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Naninindigan ng kampo ng dating Pangulo na hindi siya saklaw ng kapangyarihan ng ICC dahil kumalas ng Pilipinas dito bago pa man matapos ang kanyang termino noong 2022. Mahigit isang taon nang nakakulong sa The Hague, the Netherlands si dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong drug war ng kanyang administrasyon. Ito si RH12, Raymond Dalpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Raymond. Samantala, hustisya o panghuhuli sa mga topless ibinalik ng may common sense, sentido común ayon sa Philippine National Police. Idetalye mo balitang yan, RH52, Enyel Parrosa. Enyel. Balik na sa pag-implementa ng ordinansa laban sa mga walang suot ng taas. Ang ilang lokal na pamalaang nagsuspindi nito. Ikakasagsaga ng kontrobersyal na Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isang linggo lang namang tumigil sa panguhuli ng topless ang City of Manila at Quezon City Government. Pero kabilin-bilinan ba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagpapatupad dito ng may sentido común o common sense? Aminado si Tuanyo, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang sinasaklaw ng mga lugar na may tuturing na public spaces kung saan bawal ang mga half-naked. Pakinggan natin ang PNP spokesman. Kaya malinaw po ang instruction security kay General Aguilin ang NCRPO na pairalin ng common sense sa pagitan ng pagkakatupan ng shirtless ordinance. Bakit sabi nga po, hanggang hindi mo malinaw na nare-resolve ako ano ba talaga ang specific definition ng public places, sabi ko ng security kay Aguilin ang pagkakatupan ng common sense sa pagkakatupan ng nasabi shirtless ordinance. Personal na I am sorry si Secretary John Vic Remulla sa isa sa mga nag-viral na violator matapos tikitan dahil sa shirtless ordinance kahit naghahalo lang naman ng semento sa tapat ng sariling bahay sa Mandaluyong. Sa kabila ng kontrobersiya, ibinida naman ng PNP na maganda raw ang ibinungan ng Safer Cities Initiative pagdating sa pagbaba ng focus crimes, partikular ng crimes against persons. Sa katunayan, bumaba sa higit 7,000 ang huling violators o mga huling violators ng PNP sa arawang implementasyon ng programa mula sa higit 11,000 noong day 1 ito. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parrosa. Samantala naman, CA nagpalabas daw po ng panibagong freeze order sa mga area-area ng isang mambabatas kaugnay ng umunoy flood control anomalies. At ilamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, Teya, nagpalabas ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga ari-ariya ng isang kasalukuyang mababatas, isang business, state nito at isang corporate entity kaugnay ng iniimbestigang anomalya sa mga project control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, nakitaan ng posibleng ugnayan sa kasong plunder, direct at indirect bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga nabanggit na asset. Saklaw ng freeze order ang 25 bank accounts at 10 insurance policies na nakapangalan sa mababatas. Kasama rin dito ang 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account ng umano'y business associate. Ito gayon din ang 2 bank accounts sa 7 property accounts at isang real estate property na nakapangalan sa isang korporasyon. Ayon sa AMLAC, ang freeze order isang pasamantalang hakbang upang mapanatili ang mga ari-ariya na posibleng may kaugnayan sa iligal na aktibidad habang wala pang final na desisyon sa kaso. Sinabi ng AMLAC na patuloy ang kanilang investigasyon at nauna na rin silang nakapaghain ng 12 civil procedure cases sa iba't ibang regional trial court kaugnay ng parehong project control anomalies. Ang mga ari-ari na pinasakop ng asset preservation order na nagbabawal sa anumang paglilipat o pagbebenta habang dinidinig ang kaso. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Farm and Training Center sa Cagayan na sangkot umano sa illegal recruitment, pinadlak ng DMW. Idatay mo ang balitang yan. RH27, Noche Kakas, Noche. Noche. By Noche, awan ni Noche.
Babalikan natin mamaya si Noche. Samantala, biyaheng Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Mayo 26 hanggang 29 ngayong taon para sa isang state visit. Ayon sa Presidential Communications Office, ang state visit ay kasunod ng imbitasyon ng Japanese government. Inaasahan namang magpupulong sina Pangulong BBM at Prime Minister Sanae Takaichi upang talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, kabilang mga usapin sa energy security, food security at maritime security. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa Japanese business leaders at sa Filipino community sa Japan. Ngayong taon, ginugunita ng Pilipinas at Japan ang ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations. Samantala naman, kinasuhan po ng NBI ang misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office. Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DCRH na kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act ang iniharap laban kina Julie Rose Defensor, Miguel Gabriel Defensor at iba pa. Kasunod po ito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip ang 54 na kababaihang biktima. Sa report ng NBI, ginagawa daw po ang mga babae bilang customer care assistants para sa sexual exploitation kapalit ng halagang 10,000 hanggang 20,000 piso. Nangyayari man ang aktual na eksploitasyon sa mga silid ng isang hotel na muna'y pagmamayari ng kumpanyang pinamamahalaan ng mag-inang Defensor. Nako. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo upang kondenahin ang tinatawag nilang Negros Massacre sa tapat ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Mahigit 70 katao ang nagprotesta at ilan sa mga grupo kasama ay ang bagong Alyansa Makabayan at Karapatan. Kinu-question nila ang pagkasawi ng 19 na kataong nasawi sa iniulat ng Philippine Army na mga miyembro ng New People's Army at isang military operation. Kasama sa mga labi ay ang UP student na si Alaysa Alano at Kabataan Party List nominee noong 2022 elections na si RJ Ledesma. Pero giit ni Philippine Army spokesman Colonel Louis De Maala sa GZRH kahapon, armado at totoong kasapi ng rebeldeng kilusan ang mga nabanggit. Kinwestiyon din ni Defense Secretary Gibo Teodoro kung ano ang ginagawa ng mga estudyante sa encounter site na may tuturing din na obstruction of justice kung tunay man na hindi sila armado. Ating balikan mga kaibigan na report mula kay Noche Cacas Farm and Training Center sa Cagayan na sangkot umano sa illegal recruitment pinadlak ng DMW. Report mula kay Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Miss Taya, pinasara ng Department of Migrant Workers ang ISTEPA sa Integrated Farm and Training Center Incorporated na isa umanong TESDA Accredited Training Center na pag-aari ni Aurelia Ramos Casuga sa Alapan na Cagayan. Ayon sa report ng mga operatiba ng DMW na pag-alaman mula sa isang Diumanoy farm worker ng ISTEPAS na nag-aalok ng trabaho para sa mga bansa tulad ng Poland, Lithuania, Greece at Hungary, gaya ng farm at fishing sector, factory worker, pastry worker at baker kapalit ng sahod na halagang 1,200 euros na pumapatak sa 80,000 to 90,000 pesos. Naniningil rin ang ISTEPAS ng training fee na halagang 5,000 pesos kung saan umaabot sa 250,000 para naman sa processing fee. Nang usisain kung paano mapapaalis sa patungong abroad ang mga aplikante, pinapasa pa umano sa kanilang recruitment partner gamit ang Schengen na visa o tourist visa. Napag-alaman ng DMW na walang permiso ang nasabing training center na maharap sa kasong illegal recruitment at irerekomenda rin ng DMW na maisama ang mga pangalan ng incorporators sa list of persons and entities with derogatory record. Arit sa 27 na Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, hindi pa rin bumabalik sa normal na kalidad ang hangin sa Metro Manila sa gitna ng magdadalawang linggo ng sunog sa Navotas Landfill. Ayon sa Philippine Space Agency at Bureau of Fire Protection, mataas pa rin ang nitrogen dioxide concentration nito, yung polusyon na galing sa usok ng sunog. Nagpaalala na ang US Environmental Protection Agency na posibleng mauwi sa asthma, pag-ubo at hirap sa paghinga ang matagalang
exposure sa ganitong hangin. Una nang hinimok ng mga otoridad ang mga residente sa Metro Manila na magsuot ng N95 face mask at limitahan muna ang paglabas sa kanilang mga bahay. Samantala, dumating naman sa bansang isang grupo ng mga Japanese expert para tumulong sa pagapula ng sunog sa landfill sa Navotas. Magiging misyon ng Japanese Disaster Relief Experts na magbigay daw po ng technical assistance sa Bureau of Fire Protection at iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ayon po sa Japanese Embassy, ang 7-man team ay mula sa Fire and Disaster Management Agency, National Institute for Environmental Studies at Japan International Cooperation Agency. Sa iba pang balita, sugatan ng 6 na persons under police custody at 4 na pulis matapos sumalpok ang sinasakyang police vehicle sa pader sa Payatas kaninang umaga. Nangyari ang aksidente sa bahagi ng Payatas Road Corner, Group 5, Barangay Payatas B, Quezon City, pasado alas 11 ng umaga. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban, ang Hilux patrol car ng QCPD Police Station 15 ay minamaneho ni Patrolman J. Materum. Habang kasama ang mga escort na sina Police Master Sergeant Maynard Ramos, Patrolman Ronnie Santoyo at Jezly Reyes. Lulan ng sasakyan ang 6 na PUPC na dadalhin sana sa Quezon City Custodial Facility sa Payatas para sa kanilang commitment. Batay sa report na walan umano ng preno ang Hilux habang binabaybay ang Payatas Road. May flash tayo, Miss Thea. Uy! Follow up niyang binasa mo. Nang binasa natin. Oo. Pakinggan nga natin ang pinakahuling balita ukol dyan sa report na yan. Sana pa. Flash Report. Flash Report! Kung saan 5 na ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring aksidente sa sasakyang ng QCPD na sumalpok sa pader nga sa Payatas. Idetalye mo balitang yan. RH5, Val Gonzalez. Val. Ms. Thea at Ray, malungkot na balita ito dahil 5 na ang namatay sa 10 mga nasugatang persons under police custody o PUPCs bunsod ng pagsalpok ng QCPD police vehicle sa isang pader sa Payatas Road, Quezon City kaninang umaga. Sa impormasyong inilabas ni QCPD Public Information Chief Police Major Jennifer Ganaban, ang mga namatay ay 5 sa 6 na sugatang PUPCs. Ang 5 na hindi pa binabanggit ang mga pangalan ay sumakabilang buhay habang ginagamot sa isang pagamutan dito sa Quezon City. Nasa ligtas naman ng kalagayan ng 4 na iba pang mga pulis at isa pang PUPC na kapwa sakay din ng isang Hilux patrol car ng QCPD Police Station 15. Sa report ng QCPD, dadalhin sana sa Payatas City Jail ang 6 na preso dahil sa mayroon ng commitment order na inilabas ang korte nang mangyari ang malagim na aksidente. Sa inisyal na ulat ng QCPD, nawala naman ng preno ang Hilux habang binabaybay ang Payatas Road dakong alas 11 kaninang umaga. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Samantala naman sa ating global news sa break time, 18 daw pong sugatan sa salpukan ng 2 tren sa Copenhagen, Denmark. Israel-Lebanon ceasefire, pinalawig pa ng 3 linggo ni US President Donald Trump. Report mula kay James Galange. James, go! Mula sa Denmark, aabot sa 18 kataong sugatan sa salpukan ng 2 tren sa Copenhagen kahapon, kung saan 5 sa mga biktima ay nasa kritikal na kondisyon. Sa ulat ng Copenhagen Police, bagamat kasulukuyang hindi pa tukoy ang sanhi ng aksidente, agad namang nailikas ang lahat ng pasahero at wala ring nasawi sa nangyari. Dagdag pa ng mga otoridad, ang mga tren ay kadalasang sinasakyan ng mga taong patungo sa kanilang mga trabaho, gayon din ng mga estudyante papasok sa mga eskwelahan. Gayon pa man, may tuturing ito ng posibleng pinakamalalang train accident na naganap sa lungsod, kung saan huli naganap pa noong 2019, kung saan 8 nasawit, 16 naman ang sugatan. At sa iba pang balita, muli pang pinalawig ni US President Donald Trump ang tigil putukan ng 3 linggo sa Israel at Lebanon. Ngunit giit ng Pangulo, huwag siyang madaliin na agad na tapusin ang giyera sa Middle East dahil para sa kanya, Amerika pa rin ang may kontrol sa Strait of Hormuz. I want to make the best deal. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. And we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait.
Ito'y sa kabila ng mga sunod-sunod na ulat na manaharang ng oil shipping vessel ng Iran at Amerika sa nasabing Gulf region. Samantala, nilinaw rin ni Trump na wala itong balak gumamit ng nuclear weapon kontra sa Iran, gayong hindi raw anya kailangan dahil para sa kanya ay nakapagtala na ito ng malaking pinsala sa bansa. I use a nuclear weapon. We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Dumako naman tayo sa ating Break Time Sports. UST standout Josh Ibanez na kumpleto ang 3-peat MVP run sa UAAP Season 88 at Shaina Nitura nakuha ang kauna-unahang MVP award para sa Adamson. Idetal mong balitang yan, Millie Borja. Shell. And that's it! Number 11 for the Cream Line. Cool Smashers. Muling inangkin ng Creamline Cool Smashers ang trono sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference matapos talunin ng Signal HD Spikers in 5 sets sa Game 2 ng finals noong Weba sa Smart Araneta Coliseum. Matapos maputol ang kanilang 4 na taong dominasyon noong nakaraang taon, bumawi ang Cool Smashers upang masungkit ang kanilang ika-7 All-Filipino title at record na ika-11 kampiyonato sa liga. Pinangunahan ni Bernadette Pons ang panalo matapos tanghaling finals MVP dahil sa kanyang 22 points kasama ang mahalagang hit sa deciding set. Bukod sa opensa, nag-ambag din siya ng 25 excellent digs at 15 excellent receptions. Unang-una, thank you Lord. And syempre, sobrang saya talaga namin kasi hindi talaga madali yung conference na to. Sobrang ang daming struggle ng team and sobrang saya kasi lahat na effort namin and sacrifices since January 2, nag-start kami ng ensayo. Worth it! And yun, sobrang saya kasi wala na kami training bukas! Naging dikit ang laban sa 5th set matapos ipilit ng Signal ang decider. Nagtabla pa sa 10-all ang dalawang kupunan bago rumatsyada ang Creamline sa dulo. Syempre, yung 5th set talaga dikdikan, hindi mo alam kung sino yung mananalo. So sobrang yung reminder namin sa bawat isa talaga is compose lang. I-compose namin yung sarili namin para makapag-diskarte kami ng tama sa lahat ng gagawin namin. And sobrang calm lang kami. Hindi kami masyadong mamadali. Kasi yun yung mga nangyari the past sets na medyo nagpabaya kami at some point of the game. Kaya yun yung nangyari. So yung 5th set talaga yung reminder namin sa bawat isa is composure lang and calm lang kami. Ipinakita naman ni Tots Carlos ang kanyang composure sa crunch time matapos kunin ang 3 sa huling 5 puntos ng kupunan, kabilang ang game-winning block laban kay MVP of the conference, Vanny Gandler. Samantala, dahil sa panalo, naitala naman ng head coach na si Sherwin Meneses ang kanyang ika-8 PVL title. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Millie. Sa atin namang showbiz, Kim Chiu, na mahagi daw po ng libre. Wow. Libreng gas. Ba, sana all. Grocery pack sa may 600 mga driver. Aba. At alam mo kung bakit? Bakit? Kasi birthday niya. Oh, happy birthday! Ating alamin sa report ni Angelica Cosme. Miss Angelica. Bilang pagdiriwang ng kanyang birthday, personal na namahagi ng tulong si Kim Chiu sa mga labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Ang actress TV host may palibreng gasolina sa mga tsuper at tricycle driver. Pero bukod pa riyan, pinagkalooban niya rin ito ng food at grocery packs. Nagpaabot naman ng pasalamat si Chinita Princess sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang closet bazaar dahil ang kinita rito ang siya raw ginamit ni Kim upang maisakatuparan ang pamamahagi ng tulong sa 600 drivers. Si Kim Chiu kilala na rin talaga pagdating sa ganitong charitable efforts. Magunita na noong nakaraang taon, umagapay din siya sa mga biktima ng lindol sa Cebu at doon namahagi naman ng construction materials. Samantala, bukod nga kay Kim, isa rin ang aktres na si Kailin Alcantara sa nagpa-free gas para sa mga driver. Inspirasyon ang kanyang yumaong lolo na isa ring tsuper. Habang nagkaloob din ng 500 peso fuel assistance sa higit 1,100 na drivers, ang pharmacist at social media personality na si Archie Larga sa kanila namang bayan sa Marinduque. Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po ngayong Thank God It's Friday! Thank God it's Friday! Ingat po tayo ha. Abay, Pero, sabi ng mga eksperto, kung lalabas ng dito sa Metro Manila, pwede raw mag-mask, face mask. N95 mask. Oo. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kalusugan. Pecha de peligro pa naman. No? May isang linggo pa bago tayo magsiswelduhan. Pero at least, weekend na po. Ako po si Thea Pecho Corpus. At Tracy Bayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Ang oras, 5:07. This time check is brought to you by ACM. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na